Nasa 30,000. 30? Nasa 30,000. Aray ko! Okay, thermometer of truth. Yun. Tumunog. Is up sa inyong lahat. So, Chill Ride Adventure here. So, nakikita nyo naman na yung ABS natin lumalabas. So, tingnan natin kapag umaandar. Tingnan natin kung mawawala. So, guys, hindi siya nawawala yung ABS natin. So, ano siya palagi naka-indicate dyan. Ibig sabihin, may something sa ABS natin. Naka-NMAX ka rin ba kagaya ko? So ito talaga yung problema ng NMAX natin. So kapag tumagal na yung motor sa atin, lalong-lalo na kapag naka-ABS version ka. So pag nag-iedad na siya ng 3 to 5 years, so lalabas na talaga yan. Hindi talaga yan maiiwasan. So kailangan talaga natin na proper maintenance itong ating ABS. Lalong-lalo na kapag naka-dual channel ABS ka, NMAX, Aerox or mga higher CC pa na meron mga ABS, kailangan talaga natin pangalagaan itong ABS natin. Kasi binili natin siya kasi may purpose siya. 'Di ba? Binili natin yung motor natin na may ABS kasi may purpose yung anti-lock braking system natin, dagdag sa protection natin. So ngayon naman ay sa 3 years na tinagal ng motor na to, ngayon lang lumabas ang ABS indicator niya. Ngayon lang siya lumabas. Ayan. Hindi na siya nawawala. So kaya naisipan ko ipaayos ko siya kung pwede pang maayos, at pupuntahan ko yung kakilala natin na nag-aayos ito. So tara, samahan niyo ako. Nawawala yung ABS indicator natin. We're flying down the highway on a borrowed motorbike. Got the rain at our back and the waves in our sight. There are worse things in life than this. And they said, there she goes again. So ngayon, nandito na tayo sa shop na ating kakilala. At siya rin yung gumagawa palagi ng mga sira ng motor ko. So, kaya siya lang yung kakilala ko dito na naggagawa ng ABS kasi nakikita ko siya na parang may training siya about sa ABS. So, yun yung pinunta niya dati sa Luzon para mag-training sa ABS. So, sa kanya ko pinagkatiwala yung pagpapayos ng ABS natin. At dito naman sa part na to, nakita ko yung rear shock natin na tumatagas na yung langis. So, kailangan natin siyang palitan. So, kita mo, after 3 years, ngayon lang lumabas yung mga sira ng motor natin. So, ngayon isa-isahin natin ipaayos lahat. Kung merong kailangan palitan kaagad natin para hindi lalo tumaas yung gastusin natin sa motor natin, di ba? So, ito na yung first part ng video ng pag-aayos ng ABS natin. So, chine-check ni Pops yung mga ABS sensor natin sa gulong mula sa front at saka sa rear. So, chinek niya yung dalawa. Okay naman, wala namang problema. Medyo madumi lang yung ABS sensor natin kaya lininis niya. So may ABS module. Hawa kay niya. Kanya kon ga bearing. Kanya motor din nagpo-function. So yun, iti-test drive ni Pops yung NMAX natin kung mawawala ba, kung madala lang niya sa linis ng mga ABS sensor. So tinis drive ni Pops. So pagbalik niya, wala pa rin, ganun pa rin, nandun pa rin yung ABS indicator, naka-indicate pa din yung ABS. So kaya binaklas na ni Pops dito sa may right side ng cover ng motor natin, sa may right side fairings. So dyan banda, pag magpapagawa ka ng iyong ABS, pag pina-repair mo yung ABS, dito lang sa right side. So dyan lang banda ibabaklas yung mga fairings mo para ma-access ng mekaniko natin ang ABS motor natin, di ba? Yan. So yan, nabuksan na. So dyan sa banda sa right side ng motor natin. Hindi ngayon nakatago.
EBS socket. Ay, ini. Hmm. EBS socket para sa mga viewers dyan. EBS socket. So, tingnan natin kung saan nanggagaling yung problema ng EBS natin. Mati ko itong sa ako na. Mga oil. Fluid. Fluid. Sige, sumpa ko. Kano ba ito natagliw na? Fluid. So dito naman sa part na to ay kinikwento ko kay Pops na yung EBS ko minsan nawawala at saka bumabalik din siya. So merong time na nawawala yung EBS tapos pag i-start ko naman ulit ng motor ko eh bumabalik na naman siya. Nagpapakita na naman yung EBS indicator natin. So siguro mga 1 month nang nagpapakita yung EBS indicator ko. So kaya pinacheck ko na kay Pops at ipapaayos na natin dito sa kanya. Dito nga sa sarakyan tapos kadila sa motor. Next floor lang yan. Ini para sa ulam. Sila yun. Ini di bawah mga trawid sa sarap yan. Hubin sa sarap yan. Saan yan ngayon mo? So yun, pagkabaklas ni Pops ay makikita mo kaagad na sobrang dumi na ng EBS motor natin. Grabe, sobrang dumi na. Tsaka di na siya makakaikot talaga. Kaya palagi na nag-i-indicate yung EBS natin. So yan pala yung sira niya. So buti na lang naagapan natin. Pagaw na, no? Nagsulod na nga ng fluid. Kaya di nagpa-function na ako nga nawa kay nga bearing. Yung kaman nga dana. Ganak siya. Kay kara ko may customer nga na, kinto transfer ko na lang Tapos ako na lang magre-repair para di rehasid. Napa version 1.2 sakit sa ABS. Kabot sa 3 ano? Wala loob pa 3. Oray pa kabot sa 3. So nung pagkabukas ni Pops ng EBS module natin, nakita natin yung board natin ay hindi sunog. So pasalamat tayo kasi naagapan natin yung pagpa-repair ng EBS natin. So kita naman natin na hindi sunog yung EBS board natin, di ba? So kaya thankful pa din tayo kasi alam nyo sobrang mahal daw yan, sabi ni Pops. Gimahal ko dana sa sini ano? Nasa 30,000. 30? Oh, Abang-abran niya. asigan hand. Na patakad lang mga 20. 20. Okay lang. Naagapan. May mga NMAX user sa sini nga nagbulitan nga. Mga naimod mo na sa original sa personal na EBS. Hindi magpugihapon. Mura na vlog, Agitic. Yung vlog ito puro EBS. Ano na kayo? Agitic. RGT ka? Archie. RGT. Po yung EBS natin. Pinapa-repair na natin.
isa na yung 6 months na doon ang repair nga ECU. Marador andar. Pag in-upload pala. nag-same kan page. Kunong kabulan na ito, marador andar. Yung unit. Mahal pa naman na ako, ano? ECU. 14,000. 14,000. Nagpapangsyon na kanya piston. Nga, tingnan, katalibong ito nga da. Giri, siya lang nagpipigil. Mayroon na papansin mo, nagtutunog, di ba? Oo. Pag tigdaw mo, pag pray, no? Oo. Tunog. Di pa napansin mo, wala na magtunog. Napansin mo doon? Ano na doon? Pero 33. Sa ABS. Ay, ito. Ano yun? Ito, nga da. Hindi rin siya naglakan na. Hindi rin na iipit. Kasi pag nag-iipit ito, dapat pag iipit siya doon, natalay mo nga motor, nagtutunog. Ang takil sa motor? Okay, kaya kung pina-upload. Ay, kung tulig yan yun. Ayaw mo dito. Uy, mo may nagkipalit. So dito sa part na to ay chine-check ni Pops kung may mga problema yung ano natin, yung board natin sa ABS board. So chineck niya lahat ng mga ano diyan, yung mga maliliit. So chine-check niya talaga, iniisa-isa niya, kaya naabutan kami ng gabi. Inabutan kami ng alas 9 ng gabi para ma-perfect talaga namin ang pag-repair ng ABS. Nalan board control. Yun, may nasunog ka diba ng partila. Oo. Tapos may nadamay ini, tala. Iwanan mo na ito. Kaya kung nagka-problema ka. Kita nila siya, Leonan. Ini. Ito na niya apart. Kaya mo man nasunog. Pero giguto yung himan liwan. Oo. Patap. Ano? Cut air. Malagaman siya nag-repair ta cellphone. ABS motor. Kinakalawang na. Pwede na tutorial. Ito na siya sa pag-seal. Para direct kumana fluid. Kumas dito. Mag-seal ka fluid. Sa board. Kailangan kasi protekta na board. Ang gagawin na Pati itong gada, ha? Lulu. Hindi. Ano na? Hindi na dito. Hindi na dito. Oo. Hindi na na. Mahulog to. Solusyon ka natin.
Okay, thermometer truth. Ayun. Tumunog na, tumunog. So yun, binabalik na ni Pops yung cover sa EBS natin. So minimake sure niya talaga na walang makapasok na langis sa EBS natin para hindi na siya ulit mag-malfunction. So yun, binabalik na yung EBS natin. So pagkatapos ibalik ni Pops, so itinis drive ko na agad yung NMAX natin. So yan, kitang-kita nyo naman, wala nang NBS indicator na nakalagay. So maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na itong video na to. So ride safe always and peace out.